Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Ito na nga mga babayan, no? Ayan na, Pilipinas gagamitin na ang Typhoon missile system, no? At Philippine Navy kukuha ng bagong warships. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula syempre sa channel ni Sir Romiel TV. Ayan mga kababayan, no? Sang-ayon ba kayo o payag ba kayo, no, na kukuha tayo ng mga bagong warship mga kababayan, no? At ang Typhoon missile system ay gamitin na ng Pilipinas. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section at i-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alam nyo mga kababayan, siguradong aalma na naman ang China dito, no? Ayaw ng China kapag ang Pilipinas nagpapalakas ng puwersa. Lalo't ganito, no, na nababalita na kukuha na naman ng Pilipinas o Philippine Navy ng mga bagong warships, no? Ayaw ng China yan mga kababayan. Ayaw nila na yung mga bansang binubuli nila lumalakas, literal na mga bully. Diba? So alamin natin itong balita na to mula sa channel ni Sir Romiel TV. Right? Let's go. Nitong mga nakaraang linggo ay naging usap-usapan ng US weapon system sa bansa na kung tawagin ay mga Typhoon missile system dahil na rin sa matinding pagkondena ng Chinese government sa armas na ito na kung saan mayroon itong napakalayong range na Basahin muna natin ito mga kababayan. Sabi ng China, no? Sabi ng China mga kababayan. China tells PH o Philippines, what we need is peace, no? Kapayapaan daw. Not a mid-range missile system. Nakakatawa tong China no? Sila yun na nagsasabi o nagsasalita ng kapayapaan, no? Pero yung ginagawa nila sa mga barko ng Pilipinas, yung ginagawa nilang panghaharas dyan sa West Philippine Sea sa mga barko ng Pilipinas, sa tingin ninyo ba maiko-consider yan, no, na peace? Nakakatawa lang, mga mukhang tungaw lang tong China no? Mga tungaw kayo, no? Paano nyo sasabihin peace? Kayo nga yun ang babangga at wala kayong pakialam kung gustong bumili, no, ng Pilipinas ng mga bagong kagamitan pandigma o pandepensa, no? Ito nga mid-range missile system. Hindi naman bibili ang Pilipinas niyan sa pagkakaalam ko. Nandito lang yung mid-range missile system na yan para gamitin, no, ng mga exercises ng Amerika at ng Pilipinas. Okay? Doon gagamitin yan. Ang kinakatakot kasi ng China, yung mid-range missile system na yan o yung Typhoon missile system gamitin sa kanila. Yun ang kinakatakot ng China. Doon sila natatakot, di ba? Kaya ayaw nila yung Typhoon missile system na yan, di ba? Napakalayo kasi ng kayang abutin ng Typhoon missile system na yan. Kahit nasa karagatan yung barko ng China, kahit pa yung monster ship ng China, kayang palubugin ng mga missile system na yan. Kaya natatakot sila dyan, di ba? Ito na kung saan mayroon itong napakalayong range na umaabot sa 1,600 kilometers. Layo, na diba? Kayang abutin ang kalupaan ng China. Diba? Imagine ninyo hanggang kalupaan ng China kayang abutin nung mid-range missile system na to o Typhoon missile system na to. Kaya naman talagang kinakabatutan itong China. Kinakabahan, no? Natatakot, no? Tumitindig ang balahibo nila pagka naririnig nila yung salitang Typhoon missile system at talagang iritang-irita sila. Sinabihan pa ng China noon na napaka-irresponsable ng Pilipinas. Irresponsable sa naging irresponsable Pilipinas doon. Grabe naman yun. Panatili ng naturang weapon system sa bansa, lalo na't malaking banta umano ito sa kapayapaan sa ating rehiyon. At banta rin laban sa pwersa ng China. Okay, sige. Ganito yan mga kababayan, no? Kung wala namang gagawing hindi maganda ang China, sa tingin ninyo gagamitin yung missile system na yan? Diba? Kung wala silang masamang intensyon,
no? Bakit sila matatakot? 'Di ba? In the first place, ginagamit 'yan, no, yung missile system na yan dito sa Pilipinas. Ginagamit 'yan, no, para sa mga exercises, sa mga drills, 'di ba? So anong dapat ikatakot ng China kung nandito yung mga missile system na yan? Wala silang dapat ikatakot. Wala silang dapat ialma kung wala silang masamang intensyon. 'Di ba? Kaso may masamang intensyon ata sila eh. Kaya natatakot sila na nandito yung mga Typhoon missile system na yan ng Amerika. 'Di ba? Mas lalo pa silang nagalit sa Pinas nang mag-anunsyo ang ating hukbong sandatahan na pinaplano nilang bilhin ang mga Typhoon missile system sa ilalim ng patuloy na AFP modernization program. Eto na, iiyak talaga China dito. No? Bibili ang Pilipinas ng Typhoon missile system. Yari na China. Iyak, mga ngalngal. Upang mas mapalakas pa ang coastal defense ng Pilipinas. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang magkakatotoo nga ang lahat ng sinasabing ito ng ating hukbong sandatahan matapos inanunsyong mag-uumpisa na sa pag-training at paggamit ang Philippine Army ng mga Typhoon missile system sa Pebrero ngayong taon na nagpapahiwatig na seryoso sila sa pagbili ng naturang armas ng Amerika. Kailangan itong matutunan ng ating Army sa lalong madaling panahon dahil pwedeng gamitin ang mga armas na ito bilang pangdepensa laban sa aerial targets, katulad na lang ng mga missiles o aircraft ng kalaban, at pati na rin laban sa mga surface targets, katulad na lang ng mga warships at iba pang mga vessels. Kumbaga all-around na missile system to mga kababayan. Pwedeng ground-to-air missile, pwedeng ground-to-ground missile. No? So ito, maraming purpose, no, yung Typhoon missile system na to. Kaya naman ganun ang kaba o takot ng China na magkaroon tayo ng ganitong klaseng missile system. 'Di ba? Kasi kung sila, no, gumagawa ng malalaking missile system at sinisita sila ng ibang bansa, wala silang pakialam, di dapat ganun din tayo. Wala rin tayong pakialam kung anong gawin natin, no? Wala tayong pakialam, wala rin pakialam ang China kung ano yung gagawin natin. 'Di ba? O wala tayong pakialam sa China, no? Kahit pa mag-alburuto sila diyan. At ang pinaka-importante talaga sa ngayon ay mabigyan ito ng budget ng Philippine government dahil sa bagong Trump administration sa Amerika, handa silang magbenta ng mga kinakailangang armas ng kanilang mga kaalyado hanggat mayroong pambayad para sa mga weapon system na ito ng Amerika. Samantalang sa isa pang balita, matatanda ang matagal nang binabalita ang patungkol sa mga karagdagang Pohang-class corvettes mula sa South Korea bilang freebie na rin dahil sa sobrang daming biniling South Korean defense equipment ng Pilipinas sa mga nakalipas na taon. Ngunit hanggang ngayon ay iisa pa lang ang Pohang-class corvette ng Navy. Noong 2021 pa binabalita na itatransfer na sa bansa ang ROKS Andong na isang Flight 4 na Pohang-class corvette. Ngunit umabot na sa taong 2025 ay hindi pa rin ito naibigay sa ating bansa na sana'y kailangan na para magpatrolya sa West Philippine Sea. Tama. Ngunit mukhang nasagot na ang ating mga katanungan kung bakit hindi natuloy ang pag-transfer nito sa Pinas matapos ibalita ng Max Defense na hindi na masyadong interesado ang Philippine Navy sa ROKS Andong dahil tinatarget nilang kumuha ng mga mas bagong variant katulad na lang ng Flight 5 at Flight 6 na Pohang-class corvette na kung saan kasalukuyan pang ginagamit ng South Korean Navy. Ang Flight 5 at 6 ang pinaka-advanced na variant ng Pohang-class corvette, kaya ito ang gustong kunin ng Philippine Navy at ang isa sa pangunahing upgrade nito ay kaya na nitong magdala ng mga anti-ship missiles, kaya mas may pangil ang mga warships na ito kumpara sa ibang variant. Mas bago din ang mga ito, kaya hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin ng South Korean Navy at malaki ang tsansa na may bibigay ito sa Pilipinas, lalo na't sunod-sunod ang pagbili ng armas ng Pilipinas mula sa South Korea. Mismong ang Hyundai Heavy Industries na rin ang nagsabi noon na gumagawa sa ating mga bagong warships katulad ng Rizal-class frigates at Miguel Malvar frigates, natutulong sila na mai-transfer ang mga Pohang-class corvettes sa ating bansa
at nasa 3 ang gustong kunin ng Philippine Navy. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng kumpirmasyon mula sa ating gobyerno kung anong mga barko at kailan ito makakarating sa Pilipinas. At sa isa pang balita, patungkol naman sa Philippine Marines, inaasahang bibili na naman sila ng karagdagang Amphibious Assault Vehicle o AAV bilang parte ng kanilang kasalukuyang modernization program at upang madagdagan ang nasa 8 units lamang sa ngayon ng Marines. Actually, kailangan talaga natin yung mga ganito, no? Hindi lang po sa mga external defense. So, yung mga magagamit natin to sa internal defense din, mga kababayan, no? O merong mga nag-aalsa laban sa gobyerno, no? Yung mga, alam na natin yan, no? Pwede natin itong gamitin laban sa kanila. So, maganda rin talaga na nag-upgrade tayo. Kasi makikita natin sa mga balita, no? Mas upgraded pa yung mga gamit nila kaysa sa Armed Forces of the Philippines. Diba? Nangyari na yun, nakita natin mas malalakas pa yung gamit nilang armas kaysa sa armas ng Armed Forces of the Philippines. Imagine ninyo yun. Sa mga hindi nakakaalam, may paparating tayong 2 bagong Tarlac class landing platform dock, kaya bibili na naman ng amphibious assault vehicles ang Marines. Dahil bawat barko ay may nakadeploy na 4 na ganitong armored vehicle. Wala pa tayong balita kung anong AAV ang bibilhin ng ating Marines. Ngunit malaki ang tsansa na hanwa ng South Korea ang mapipiling magsusupply ng bagong armored vehicles dahil sila din ang may gawa ng kasalukuyang ginagamit ng ating mga sundalo. Ginagamit ang mga amphibious assault vehicle sa mga operasyon na kung saan kailangang dumaong ng mga sundalo sa tabing dagat mula sa isang barko at mayroong proteksyon laban sa mga ataking kalaban. Yun ang the best. Hindi rin masyadong kamahalan ang mga amphibious assault vehicle, kaya paniguradong kaya ito bilhin ng Pilipinas at tumaasa tayong makakarating ito sa lalong madaling panahon. Yun diba mga kababayan? Patuloy na nag-upgrade yung ating Armed Forces of the Philippines, kaya dapat suportahan to ng ating gobyerno, no? Especially yung pagpupondo, no, dito sa mga upgrades na kailangan natin, no? Dahil alam naman natin kailangan natin to, mga kababayan, at hayaan natin, no, pabayaan natin yung pagngalngal ng China diyan. Wala tayong pakialam sa kanila. Hayaan niyo yung mga sinasabi nila diyan, no? Yung mga kung ano-anong komento nila na kesyo tayo daw nagpapatas ng tension sa West Philippine Sea. Alam naman ng buong mundo kung sino talaga, no, nagpapataas ng tension sa West Philippine Sea. Alright? So, yan muli. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.